Medyo matagal din natin hindi nagamit to kasi hinihintay natin yung ORCR. Eh na yun, kadarating lang. Pwede na natin ilabas si ADV ngayon. Hey, good morning everyone. Welcome to Newbie Rides. So for today's video, balik ADV ulit tayo. Medyo matagal din natin hindi nagamit to kasi hinihintay natin yung ORCR. Eh na yun, kadarating lang. And nagpagawa rin muna tayo ng temporary plate. Kailangan requirement yun. Pwede na natin ilabas si ADV ngayon. So first stop pala natin ngayon is sa simbahan, sa PCJ, sa loob ng BF. Papabless na muna natin si ADV. Since makakabiyahe na tayo sa malayo, makapag long ride na, makagala na, very important na mapabless muna natin itong sasakyan. And then after that, punta naman tayo ng impression advertising. Papagawa tayo ng stickers. Paubos na kasi. So shoutout kay Ma'am Zara Moto, tsaka sa husband niya, kay Brother Paul. Sila yung may-ari ng impression advertising. Kaya kung may sticker needs kayo or anything related to printing, you can reach out to them. Sobrang solid ng mga gawa nila. So sa mga naghihintay pala ng official review natin dito sa ADV 160, bahala ko siyang gawan siguro after a month of ownership, para kahit pa paano siguro may substance naman yung review ko. So gamitin muna natin ang gamitin ngayon, since may ORCR na naman. By the way, nakita nyo na pala yung bagong labas na Insta360 X4. Grabe yun, no? 8K. Kaya ginamit natin yung Insta360 X3. Tagal ko lang din nagamit to eh. Nahirapan kasi ako mag-edit pag dual cam, or lalo na kung gamit ko to. Kasi parang doble edit eh. Nag-edit ka sa Insta nung keyframes, tapos panibagong edit ulit dun sa actual software mo na. Pero gusto ko rin kasi makita yung itsura nitong ADV pag naka X3. So pag-effortan natin ito ngayon. Napakasarap talagang gamitin itong ADV. Sobrang nimble niya, seryoso. Ipunin lang natin lahat yung observations na yan para sa review natin. Sobrang init ang panahon ngayon, grabe. Kaya sakto tong gloves natin eh. Ito yung bago kong paborito ngayon. Maganda yung airflow, maganda yung ventilation, and gusto ko rin yung design. So nung huling check ko, meron pa rin stock dito sa Moto World online. So doon sa mga interesado, habol na kayo para pare-pareho tayo. Sinulid. Alright. Ang brand pala nito, 5. Ano yun, sikat din na brand yun ng mga riding gloves. Congratulations din pala sa mga nakatapos nung recently concluded na Scooter King. Endurance yan for scooters. Parang Boss Ironman ng big bikes. Pero nakita ko sa social media, mukhang nagka-aberya eh. Parang kulang sa coordination, kaya yung sa first checkpoint yata nagkaharangan. So medyo humaba yata yung ruta kasi they had to go on an alternate route. And meron na rin yung mga hindi tumuloy. Siguro ang layo na rin nung first checkpoint, and then they had to go back. Tinamad na. Pero maganda yan, mga ganyang learning sa matututo ang organizers dyan, para yung mga susunod na event for sure mas mas well organized. So sa mga nagsasabing walang arangkada or mahina, humatak ang ADV. Okay naman o, kasi gusto ko lang sa ADV chill ride lang. Kasi nga sobrang pogi ng scooter na to. Kaya syempre gusto mo yung yung makikita ka ng mga tao pag dumadaan ka. O, may konting pitik naman, di ba? Kasi I read sa ibang reviews, yung mga ibang scooter medyo wala masyadong reaction sa ganun. Natanli siguro yung mga kargado. Kaya okay naman to. Kaya yung iba nga, di ba, nagpapalit ng mga panggilid para ma-improve either yung arangkada or yung gitna, tas pang dulo. Ako siguro stay stock muna tayo. Talagang pagsawaan muna natin.
And isa pala sa talagang na-appreciate ko ngayon dito sa ADV is yung utility box. Kasi hindi ko na kailangan maglagay ng belt bag eh. So yung mga kailangan kong bitbitin, nasa U-box lang. Nakakapagbitbit pa ako ng tools ngayon. So napaka-convenient talaga pag scooter gaming ka. Kaya sa sobrang pagka-satisfy natin dito kay ADV, parang pinapangarap tuloy natin ngayon yung big brother nito eh, yung Honda X-ADV. At we're here, PCJ. Dito ko rin pinabless yan Z9. Alright, we are here. Alright, ang dami natin nalalagay din dito, yung bag natin, gloves, and may tools din tayo dito. Alright, so tapos na yung blessing ni ADV. Kapag may motor tayo, dapat inaalagaan natin lagi yan para aalagaan din tayo in return. Alright, so next stop, impression advertising. Grabe yung init ng panahon. Naka air cool ka na nga na moto jersey eh, tumatagos pa rin yung init. Nagkapit rin pala tayo ng screen protector. I'm not sure kung kita sa camera, pero panay bubbles yung installation ko. Pero okay lang yan, at least protektado yung panel. Yun naman yung purpose niya eh. Iniisip ko rin pala ngayon kung ibebenta ko na tong stock tires ko habang bago pa. Nasa 51 kilometers pala yung tinatakbo eh. Kasi mainly city riding lang tayo dito. So plano kong magpalit ng Pirelli Angel scooter. Kasi habang tumatagal, mas of course bumababa na yung resale value nitong stock tires. Although di ko lang alam kung magkano bentahan ngayon. So kung interesado kayo, comment down below lang kung may offer lang kayo. Ang recommended oil din pala dito sa ADV is 10W30. Ang hirap pala maghanap ng ganung klaseng oil. Lalo na sa motul, wala akong mahanap. Pero pansin ko sa mga groups, for some gumagamit sila ng ibang oil. Parang 5W40 yata yun. Ako kasi sa first PMS gusto ko yung recommended talaga muna, yung 10W30. May nabasa rin pala ako sa groups, may isang nag-comment doon, sabi i-off daw yung idle stop kasi nakasira daw ng battery yun. Pero iniisip ko lang naman, hindi naman siguro ilalagay ni Honda to or ng ibang scooter yung idle stop kung nakasira siya or kung masama siya, diba? Kasi itong idle stop isa to sa nagpapa fuel efficient ng scooter eh. Like ngayon, diba, traffic or stoplight, patay yung makina. So hindi siya kumukonsumo ng gas. So alam ko tapat lang ng Olivares yung impression eh. Ginugal ko na kanina. Grabe yung init. Nararamdaman ko tumutuloy yung pawis ko sa loob ng helmet. Pansin ko kay ADV, maharurot siya sa umpisa eh. Pero may certain point, I think mga 50s, 50 plus 60 na medyo parang kailangan niyang bumuelo na muna ulit. Tagal ko na rin hindi nagagawin sa part na to ah. Pero dati nung MTO3 days natin, mas madalas tayong dumadaan dito. So hindi pa tayo pwede sa highway nun eh. Alright, sama Olivares. Dapat nag-whistle lang ako ah. Ayun, dito na nga. So first time nating iiwan si ADV sa parking. Okay, so we are here, impression advertising. Alright, so tapos na tayo sa impression. Bilis naman, sisend ko lang yung high-res file sa kanila. Then mga 2 to 3 days goods na yung sticker. Hopefully yung next ride natin hindi na dito sa Sukat Road. Nakakauma yung traffic eh, no? And coming soon pala, papa-ceramic coating din natin to sa ADV. Nagpa-schedule na tayo. Pero matte pa rin ah. Hindi ko papa-glossy. Kasi trip na trip ko talaga tong matte black eh. Sige sir, dumaan na po kayo. Soon din pala gawa tayo ng content kung ano yung mga nakabit na nating accessories dito kay ADV. Pero konti pa lang kasi sa ngayon eh. Padamihin muna natin. Yung mga plano ko naman dito is siguro yung side mirror muna. Ang dami kasing pagpipilian, kaya hirap mamili. And yung aux light pala,
Yung pinag-iisipan din natin. Ang dami kasi nagsasabi na mavo-void raw yung warranty. Meron namang nagsasabi na hindi naman mavo-void kung walang putol or splicing. May mga ganung aux light may mga sariling harness, plug and play lang, walang gagalawin sa current system. And kailangan ko rin palang pag-isipan yung pwesto ng ng 360. Tumatama dito sa sa visor pag full turn. Tumatama dito. Kalimutan ko lang din palang ilagay kanina, pero sa U-box maglalagay din tayo ng tire inflator, tsaka yung pangpasak repair kit. Hindi kasi ako fan ng sealant, nakakasirado kasi ng mags yun, tsaka mawawala sa balance yung gulong. And I read nakakabara rin daw ng pito pag tumagal. Yun na kami sa big bike yung bomba dito ang tahimik yeah, okay rin yung arangkada nito, itong ATV. Sa nagsasabing mabagal, hindi ko alam anong comparison nyo. Baka naman big bike. Nakagigil ito palang quad lock. Ito yung unang-una nating kinabit kay ADV. Gustong gusto kong bumaga yung black na lever Nagpapatraffic talaga dito itong SMBF naman. First time ko rin palang ginamit itong visor na to, itong shade na to. Kasi nung unang gamit ko dito sa Aray, gamit ko yung yung tawag doon, yung Pro Shade. Yung clear siya pero merong dark visor sa harapan. So parang okay to, maliwanag pa rin, may bluish tint lang. So I'm not sure kung pwede sa gabi to, pero yeah, tingin ko pwede naman. Dulas dun sa sa white line, itong stock na tires, ramdam mo Alright, so kung nagugustuhan nyo naman yung content natin and you're not yet subscribed, please click the subscribe button below, like and share the video na rin. Alright, magla-lunch time na. Grabe, tirik na tirik yung araw, napakainit. So dito na muna natin tutuloy yung video. Maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.